Hello po, magandang gabi sa ating lahat. Ito na naman po si 06K. At ngayon ipapakita ko lang po sa inyo yung bukid sa may harap ng bahay ni Amo. Ngayon po ay November na. September 2. Kagabi daw po yung pinakamalakas na bagyo. Pero since dito nakatira si Amo sa mid-level, medyo hindi gaano ka grabe ang hangin dahil siguro po sa taas ng mga buildings na natatakpan siguro yung hangin o ewan. Noon, yung building, itong mga kahuyan na ito dati, mas parang nakakalbo tingnan. Pero ngayon pagising namin kayo ng umaga, parang wala namang gaano nangyari. Medyo lang siya, medyo nanghina lang yung mga dahon, pero hindi talaga tulad noon. Sabi pa nung bata mamayang sabi nga kagabi, bukas ay mamayang alauna, hihit daw yung mataas na malakas na bagyo. Pero pagising ko, wala, ganyan lang. Hindi talaga hindi talaga na katulad noon na parang nakakalbo ang mga dahon sa kakahampas ng hangin. Ngayon okay lang siya, hindi siya ganun kadaming damage. Ayan. Nakakatawa nga dito sa Hong Kong ang bagyo Sabi nila, signal number 10 daw. Sabi ko, Diyos mio, parang sa Bisaya pa, action man punta ka Balaka. Signal number 10. Kasi kung sa Pilipinas yan, number 3 nga lang, lipad na tayo Dito pa, 10 pa kaya parang natatawa ko dito pag sabi nila bagyo. Signal number 3 pa. Signal number 3 na, taas pa ng araw. Ang init pa ng araw. Kaya parang para sa akin, parang hindi nakakatakot ng bagyo dito. Pero siguro doon sa new territory siguro, doon sa mga lugar na wala ganong building, baka maniwala pa ako na talagang hampas ng hangin grabe. Dito po kasi na siya marami ng building. Kaya hindi mo na talaga makita yung hampas na grabe kasi baka nasasangga na sa building. Ayan. So, naisipan ko lang pong kuhaan siya kung ano po ang pagkakaiba dahil nung nakaraan talaga last year o 2 years ago ba yun, mas malakas. Pero ngayon, hindi ko talaga masabing super lakas dito sa mid-level. Pero siguro sa may bandang sa mga bandang new territory, malamang may malaking damage siguro. Hindi naman din kasi kami kikinig dito ng TV o nanonood ng TV. Sabi ni Amo, manood kami. Ay, nakakapagod manood ng TV. Mas gusto ko pang manood na lang sa YouTube. Ayan, so tingnan po natin yung doon naman sa balcony ni Amo. Doon naman po tayo. Hold on. Ito nga po pala yung mga halaman sa balcony. Ipinapasok nila dito sa loob dahil daw baka hampasin ng hangin. Ayan siya. So, itong tinatawag nila na rubber tree. Halos kasing tangkad ko na. Kaya kasi ang iksi ko palang babae. ang liit na babae. Ayan, nandyan yung iba kong halaman. Yung ferns na yan, nasisira na yung dahon na mamatay na. Diyos mio. Yan, yung aming cute na bonsai dyan. Siyempre, ipinasok para hindi kawawain ng hangin. Ayan. Tapos labas po tayo. Puntahan natin yung balcony. Diba ang taba-taba ni rubber tree na tinatawag nilang rubber tree. Taba. Okay, ito tayo sa labas. Ito na yung labas. Ang dumi, ang daming dahon. Ang daming dahon sa sahig. Wow, ang mesa na paano na yan. Dito ko siniksik lahat yung mga upuan. And yung mesa,
tubig. Yan. Pero si Camilla, wala akong magawa kay Camilla dahil hindi ko siya hindi nga namin pwedeng ma-turn ito sa bigat. Kaya, pasensya siya dyan sa labas. Tapos, ayan, mahangin pa. Ang oras ngayon is alas 2 na ng hapon, September 2. Alas 2 na ng hapon, pero malakas pa rin yung hangin. Ayan, ito yung ibang halaman. Tinabi ko lang. Yung mga maliliit, siniksi ko dun sa ilalim. Tapos, yan. Yung mga mint na yan, yung mga dahon kasi nga, yung mga tangkay, kung ano na yun, siniksi ko dyan sa may kahoy. Kaya hindi ko siya pwedeng mahila. Pinabayaan ko na lang siya dyan. At saka itong isa, ewan ko po ba, ano bang pangalan ito, halaman nito. Ano to siya tawag na dyan. Ginagawa din yung isa din yan siya sa mga herbs. Tapos sa sobra parang lakas ng ulan kahapon, napuno na yung kanyang pasoon. Puno na ng tubig. Since tinali ko dahil hindi ko nga siya matanggal dahil ang kanya din mga katawan, hanggang sa sobra niyang haba, sinisiksik ko rin dito. Nakatali siya. So, paano ko siya tanggalin? Kaya pinabayaan ko siya dyan at nakatali si puno. Ngayon, sa labas na tingnan natin sa labas. Makita nyo po yung sa labas. Ayan, walang mga upuan lahat. Mesa, wala lahat. Tinago din. Ayan. Tapos yung mga kahoy baba, hindi naman din ganun talaga, ka-damage. Yan lang sila, medyo nang hina. Siyempre, pag kinampas-ampas ng hangin. Pero hindi talaga tulad noon na grabe yung balik-balik ng mga kahoy. Ayan. Ulan pa rin. Sabi kasi nila 3 days daw. So, nag-start siya ng Friday. November. Bakit lagi ako November? September 1. And then 2. So, malamang hanggang bukas pa ito. Masama pa rin yung panahon. Ayan. Ulan pa rin yan. At saka, sobrang itim pa rin ang paligid. Ayan, kaya sigurado ako by Sunday or bukas ng hapon siguro, ang laki na ng trabaho ni si Rose XK, linisin ang mga salamin na ito dahil ang dumi-dumi na ng salamin. Ayan, malaking salamin, haba-haba yung linisin na yan. Yan ang tatrabahuin ko, pero Monday wala ko, day off ko, so bukas talaga yan, malamang hapon medyo magiging okay na ng kunti ang panahon. So, ayan po ang sitwasyon sa bagyo dito sa Hong Kong. Ayan. So, yun lang po. Maraming pong salamat. Ito po si Rose HK at napakita ko lang po sa inyo kung paano na ang aming paligid dito dahil sa bagyo na yan. Ewan ko po kung anong pangalan ng bagyo na ito. Pero wala pakialam . Okay, yun lang po. Bye-bye!